God is good All the time. all the time. God is good. Amen. Kaya ang topic natin, para yumaman ka, hard work will make you rich. In the book of Proverbs chapter 10 verse 4 up to 5, ganito ang sinasabi, mga kapatid, being lazy will make you poor. But, itong topic natin, but hard work will make you rich. Amen? Amen. A sensible person gathers the crops when they are ready. It is a disgrace to sleep through the time of harvest. Sabi sa Tagalog, sabi dito, ang kamay ng tamad ay tiyak na magdarahop. Ngunit, magbubunto ng yaman ang kamay na masinop. Ang nag-iimbak kung tag-araw ay nagpapakilala ng katalinuhan. Ngunit, ang natutulog kung anihan ay nagtitipon sa kahiyan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang sabi po dito, ang nag-iimbak kung tag-araw ay nagpapakilala ng katalinuhan. Ngunit ang natutulog, ang natutulog kung anihan ay nagtitipon ng kahiyan. Wow. Isipin mo, anihan na. Alam mo ba sa probinsya? Hindi nyo alam siguro buhay probinsya eh. Kung wala kang sakahan, mag-ani ka, may party ka doon. Ha? Halimbawa, nag-ani ako, ang inani ko ay 100 kaban. Yung grupo namin, ang party namin yun ay 10 kaban. Sipin mo, wala kang tinanim. Pero ang ginawa mo, mag-harvest lang. Pero pagkatapos noon, bibigyan ka ng may-ari ng lupa, bibigyan kanila ng 10%, yun. Tapos, pupunta naman kami sa isang lugar, pakyawin namin yun, tawag noon, pakyawan. O kami nang aanin yan. No? Yung grupo namin ng mga masisipag, no? Pag may 50 kaban, mayroon kaming 5 kaban na parte. No? Panahon po ng harvest time yon. Kahit mag-ani ka ng mangga, no? Makiani ka doon sa manggahan, sigurado may isang kaing ka iuuwi. Amen? Kahit sa pispan, wala kang pispan, pumunta ka pag-anihan ng pispan, tumulong ka doon, pag uwi mo, may isang banyera kang bangos. Ha? Punta kayo doon, kadto ka mo sa Kapis. Ha? The seafood capitals of the Philippines, mayroon doong barko na iikot niya, napakahaba yung kanya pong lambat, iikot yan sa karagatan, tapos hilain ng mga raming tao na mahigit 100 tao ang hihila. Pagdating yan sa pangpang, yung lambat, kung sino naghila, may party. Kung natutulog ka, sino magbibigay sa iyo? Amen? Sabihin mo sa iyong katabi, kaya ikaw. Sabihin mo rin, ikaw rin. Sundin mo ang aral na ito para umunlad ka. Para payaman ng payaman. Pabuti ng pabuti. Sabi ng isa, paganda ng paganda. Paano ka gumanda kung lagi ka nakasimangot?
Amen? Okay. Ang buhay ng tao, tandaan ito, mamili ka. Life is what you make it. The choice is yours. Amen? So, Thanksgiving after Thanksgiving. Yan ang magandang ugali ng tao na walang katapusang pasasalamat. No? Habang ikay patuloy na magpapasalamat sa Diyos, walang sawa naman ang Diyos kabibigay sa iyo ng mga pagpapala. Amen po ba? Amen! Okay. Number 1 sa ating topic. The blessing of the Lord make rich and no sorrow. Ito ang sinabi dito. Yung pong kayamanan na bigay ni Lord, walang taglay na kalungkutan. Ha? Ano yung yumaman? Ha? Proverbs 10:22 means that when God blesses someone with wealth, it is a genuine blessing. Genuine blessing, pray from negative consequences, anxieties, or moral compromises that can often accompany wealth gained through dishonest or worldly means. It highlights the idea that God's provision is pure and beneficial, unlike the potential trouble associated with riches acquired through unethical or stressful paths. Okay. Binanggit na po doon dito, the genuine blessing, malaya from negative consequences and anxieties. Yan yung blessing na galing kay Lord. Yumaman ka man, pero walang controversy. Amen? Amen po ba? Pero sinabi din yung worldly riches. Nakakahiya. Yaman mo tapos corrupt ka. Anong iharap mo sa tao? Ang pinagyayabang mo, hindi naman sa iyo yan? Pinagpawisan mo ba yan? Ano ba sabi ni Lord? Ikaw, Adan, lahat ng kakanin mo, pagpapawisan mo. Amen? Amen po ba? Sabi ko nga sa inyo nung mag-seminar ako doon sa custom, lahat nakayuko Saan makita? Guardia ng custom, may mansyon. Tapos may mga ordinaryong nagtatrabaho doon, ang lalaki ng mga bahay. Magkano sweldo mo? Pagkatapos ko doon, kasi yung Maynila, tandaan ninyo, nung 7 years na hawak ko yung Maynila, ako po ang head doon. Lahat ng department doon, may prayer meeting kami sa City Hall, sa Department of Custom, sa mga DepEd, sa mga eskwelahan doon, pati sa Register of Dead, may prayer meeting kami doon, pati sa mga pangkalupaan. Pag hindi ka matapang magtok doon, na sang-ayunan mo ang kanilang, anong sinabi ng Panginoon? Ang katotohanan lang ang pwede magpalaya sa tao. Amen? Kaya yung isang head doon sa custom na member ng El Shaddai, sabi niya, Brad, gusto ko na mag-resign kaagad yun, nag-retire? Nag-early retire. Siya ang coordinator namin doon. Sabi ko, alam mo, lahat ng kayamanan na hindi galing sa
sa Diyos, mawawala yan. Parang bula. Alam mo yung bula? Ha? Yung bula, nagtatagal ba yan? Parang bula na biglang nawawala. Pangalawa, parang usok. Yung usok nagtatagal ba yan? Hindi. Pero yung yaman na galing sa Panginoon, maging happy ang pamilya mo, pati yung mga kamag-anak mo, pati yung mga tao surrounded you, pati mga kaibigan mo, maging masaya sila. Bakit? Maging channel of blessing ka sa mga taong nangangailangan. Purihin ang Panginoon. Amen? Amen po ba? So ulitin ko, ang kayamanan na galing sa Diyos, walang kalakip na kalungkutan. Amen? Okay, number 2. Number 2, what is the reward of hard work from God? Sipin mo? Lahat ng bagay na ginagawa mo, may reward yan. Ha? Yung mga employer ninyo, alakala ninyo kung bakit ayaw na kayong bitawan? Reward ng Diyos sa inyo yan. Kasi nagsisilbi kayo ng tapat. Amen? So ngayon, ito, sabi dito, what is the reward of hard work from God? Ito ang reward ng mga taong masipag, pati sa mga workers. Mayroong workers na, okay lang, bahala ka na dyan ha. Tungkulin mo, gawin mo. Amen? Huwag mo ipasa sa iba. Amen? Kung nga si Jeep buat-buat yung mga gamit yan, pati si brother inasa ba ni Brother Doming at ni Brother Jeep yung kwan dito, yung mga gamit na yan? Hindi. Sila mismo nagbubuhat. Kaya may reward sila kay Lord. Amen? So, sa Panginoon. What are the 5 rewards from God? Yan, ha? Kung yung mga kumpanya nagbibigay ng best reward doon sa mga hard work, ito naman, ang sabi dito, ang reward ni Lord sa mga matinding magtrabaho sa kaharian ng Diyos. What are the 5 rewards from God? Number 1, crown of life. Yung crown of life? Crown of life. Putong ng corona. Ano sinabi ni San Pablo? Doon sa 2 Timothy 4:8, ako'y papanaw sa mundong ito. Nakamtan ko na ang aking korona ng pagtatagumpay, at sa mga araw na yon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom ay siyang magkukuruna sa akin, hindi lang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa muling pagparito ni Jesus. Amen? And number 2, crown of righteousness. Yung crown of righteousness, yung mga mabait, yung mga mabuting tao, mayroon silang reward. Yung mga tao yung mga santo, bakit yung mga santo mayroon silang parangal? Yan yung crown of righteousness. Amen? And number 3, crown of rejoicing. May celebration yan. I will celebrate. Crown of rejoicing. Kailangan ikaw makigalak ka rin doon sa mga nagagalak. Yung mga tao, yung mga inggitiro. Kaya mo sila. Tingnan mo yung kwan. Yung prodigal son. Ayaw pumasok ng panganay. Sabi ng panganay, ano bang nangyari dyan? Ay naku, nagdiwang at nagsaya tayo. Dahil ang tatay mo nagpakatay siya ng pinatabang guya. Kasi yan dyan yung kapatid mo. Inamuamo siya ng kanyang ama. Anak, halika. Ay, hindi! Nung ako mga kaibigan ko, hindi mo ako binigyan.
Tapos siya naglustay ng kayamanan mo. Pinaghanda mo pa siya. Bakit ganun ka? Ano sabi ng tatay? Anak, ang lahat ng ito ay iyo. Bakit hindi mo ginamit? Yung kapatid mo nawala, nasumpungan natin. Yung kapatid mo namatay at nabuhay. Kaya magdiwang tayo, halika. Sabi niya, ayaw ko. Yan ang istorya. Pag may mga taong nakigalak dahil sa Panginoon, dapat makisama ka para magalak ka rin. Okay, the last, the crown of glory. Yung crown of glory, yun na yung ginawa mo. Sa panahon ng judgment, sa panahon ng paghahatol, sinabi ni Lord, titimbangin niya. Ito ang yung ginawa. Crown of glory. Wow, susutan ka ni Lord. Doon na papasok. Uy, mag-akay kayo. Yun yung sinasabi ko lagi. Daniel 12:3, yaong umakay ng marami tungo sa kabutihan, magniningning siya na parang tala sa kalangitan, magpakailanman. Amen? Purihin ang Panginoon, pasalamatan natin ang Panginoon. Magsitayo tayo at sabihin niyo, Lord! Lord! Kaya si Sister Linda, Kaya tinanggap na niya yung kanyang reward. Amen. Amen. Lahat ng ginawa ng babaeng iyon, tandaan ninyo, hindi kabiguan ang kamatayan sa mga anak ng Diyos. Amen. Ang kamatayan ay pagtanggap ng mga reward na ginawa natin sa mundong ito. Amen. Hallelujah, hallelujah. Jesus. Sa Panginoon Jesus, ako'y magtitiwala sa biyaya niya't habang buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at lupan, naroon siya't lumalaban. Ang Panginoon'y Tapat kailan ika'y nanlalamig, wala kang lapitan para daigdig, sa'yo'y pinapasal, alalahanin mo sana, minamahal ka niya. ang Panginoon'y Tapat kailan Biyaya niya't habang sa buhay ko'y sapat, di man karapat dapat, ako ay iligtas. Pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon'y tapat kailan. Biyaya niya't habang sa buhay ko'y sapat, di man karapat dapat, ako ay iligtas. Pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon'y tapat kailanman. Ang Panginoon'y tapat kailanman. Ang Panginoon'y tapat kailanman. Ang Panginoon ay tapat na nangako sa atin